Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin, kumanta na. Nako, grabe, malala ang korupsyon ngayon. Kaya pala maraming galit kay former President Duterte. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin pasadahan ang video ito, unahin po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin nga po natin ito, President Bongbong Marcos Jr. Tinawag na useless. Tinawag pong useless ang isang proyekto. Pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. At least. Kasi hindi lang itong nakikita ninyo dito. Kundi hanggang dun sa loob Hanggang useless. 500 million na ba? Grabe ang 500 million agad mga kababayan. Useless kasi. Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel. So there's a lot of work that has to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect doon sa kanyang ginawa na kontrata, tapos para ayusin yung pinigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million. So yun, economic sabotage mga kababayan. Ang tawag po dito sa proyekto na ito. Ito po mga kababayan kasi ang post ni President Bongbong Marcos Jr. no? Ito po. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. dito 40 minutes ago no, mula po sa kanyang Facebook page sa kanyang Facebook account. Isang 114 million rock netting project na ginawa noong 2018 to 2019 Take note, 2018 to 2019 okay? Ito ay sa loob pa ni former President Duterte. Overpriced, substandard at imbis na mabigyan proteksyon ay naglagay pa ng buhay sa panganib. Mahigit 260 million rock shed project na naguhuan at nasira ang bahagi ng istruktura ilang buwan lamang o ilang buwan lang matapos mabuo. Parehong useless. Ayan mga kababayan. So, yan. Yung kaninang video ay ito po yung post niya, okay? So, 2018 to 2019, gusto lang i-emphasize nila na ito pong proyektong ito ay nangyari sa panahon po ni former President Duterte. Di ba? Sinasabi niya economic sabotage yan 260 million, wala man lang tayong nakita ni isa ganyan nung nalaman mong may mga ghost project sa DPWH patungkol po sa flood control project, hindi nyo po sinabing economic sabotage yan, di ba? Economic sabotage, hindi mo sinabing noon. Pero dito, dahil proyekto ni former President, nangyari sa panahon po, hindi natin masasabi na proyekto yan, pero nangyari po yan sa panahon po ni former President. At yun po ang gusto nilang ipakita sa atin na, tingnan nyo ito, project to ni President Duterte, bakit ganito economic sabotage ito. 260 million, no? Pero doon po sa 5 billion, trillion na flood control project, hindi nyo nasabing economic sabotage yan. Di ba?
Nagmalinis si President Bongbong Marcos Jr. Oh, sabi dito, teka lang mayroon ano to sabi 3 or 5 beses daw nilang in-inspect yan no? Yung rock netting na yan. Ibig sabihin, mayroon din kayong part. Ang administrasyong ito ay mayroon ding part. Diyan, sa rock netting na yan mga kabayan na tumataginting na 260 million. Kasi hindi pa pala tapos, natapos na ito. Ngayong, sabi niya ilang buwan pa lang ang matapos mabuo. Ibig sabihin, sa administrasyon niya nabuo ito. At posibleng, nagkaroon talaga ito ng korupsyon sa panahon rin niya. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Kaya pala, pasadahan muna natin itong si Jokno mga kababayan. Kasi kanina na-mention ko maraming galit kay former President Duterte. Well anyway, mamaya papakita po natin kung bakit. Pero itong si Jokno mga kababayan, itinutulak translation ng mga batas para maintindihan sundin ng mga Pinoy. Nako. I don't agree. I disagree. Dito po sa sinasabi ni Jokno. Yung simple nga lang, bawal ang magnakaw sa kaban ng bayan, hindi ninyo naiintindihan. Di ba? Madali lang naman pong intindihin na huwag kayong maging korap. Pero bakit kayo, mga edukado na kayong mga congressman? Kayo po ang gumagawa ng batas pero kayo rin po ang hindi makaintindi sa batas. Sinasabi po sa batas na bawal pong magnakaw. Kahit hindi natin alam kung anong artikulo yan pero malamang sa malamang, nandyan po yan sa ating konstitusyon na bawal po ang magnakaw at kurapin ang kaban ng bayan. Pero bakit hindi nyo naiintindihan kayong mga congressman? Kayo pa ang pasimuno sa mga pagnanakaw sa ating kaban. Ako, kaya I really disagree dito sa sinasabi ni Jokno na kapag translate natin itong batas sa Tagalog, ay maiintindihan na ng mga Pilipino. Nako, hindi pa rin mas lalo pa yata kayong nangungurap kayong mga congressman, no? Ito mga kababayan, bakit nga ba galit sila kay former President Duterte? Ito, pakinggan po natin to Rodrigo Duterte bumuo ng komisyon na magpapalakas sa kampanya ng pamahalaan laban sa katiwalian. Ito po ay ang Presidential Anti-Corruption Commission na mag-iimbestiga sa mga tiwali at abusadong opisyal ng gobyerno. But let me be very brutal and frank to you all. Corruption must stop now. And I would address to all Filipinos who want to do something for your country. I never had the opportunity because walang yung nagyayaya sa inyo. Ngayon na ninyo gawin kasi ako na. Ayaw ko talaga ng corruption. It makes me sick. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 43 para sa pagbuo ng Presidential Anti-Corruption Commission. Alinsunod dito sa hangarin ng Pangulo na linisin ang bansa laban sa mga umaabuso sa kaban ng bayan. Nakapaloob sa naturang executive order ang pagtukoy sa kapangyarihan at tungkulin para magsagawa ng kaukulang investigasyon laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. May poder rin ang binuong komisyon na magsagawa ng motu proprio investigation na katulad ng ombudsman. Magsasagawa rin ng life self-check sa mga iniimbestigang opisyal sa isinasangkot sa katiwalian. Isinasaad rin sa binuong komisyon ang kapangyarihan nito na magpatupad ng suspensyon. Pangulong Rodrigo. So yun mga kababayan, Presidential Anti-Corruption Commission. Sinasabi kanina na nagla-lifestyle check din sila. No? Parang ombudsman din sila pero galing sa presidente po or presidential nga di ba? Kaya pala maraming galit na mga tongrista kay former President Duterte dahil pala dito. Pero ano po ang ginawa ng administrasyong ito? Nang maupo po ang administrasyong ito, unang-una po nilang binuwag ang PACC, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Di ba kung maaalala ninyo?
Ha? Ito po ay nasambit. I think nasabi po ito or ipinaalam sa atin ni Sir Greco Belica. Or pag kung hindi, correct me if I'm wrong kung Duterte Youth din ba ang nag-ano sa atin. Pero sila po ang nag-inform sa public that the PACC, mga kabayan, ay binwaga. No? Kaya pala. Ibig bang sabihin nito, Mr. President, unang-una pa lang ay plano na talaga ninyo na ganito ang mangyari sa Pilipinas. Kasi sa bagay, executive order lang yon, no? Nang nawala si President Duterte, pwede naman nilang ipagpatuloy. Pero bakit hindi nila ipinagpatuloy? Di ba? Kaya naman pala, nagkagulo-gulo na ang ating bansa pagdating sa pera. Eto ano lang tayo, real talk lang mga kaubayan. Sa administrasyong ito, bakit pera palagi ang pinag-uusapan? Hindi pinag-uusapan yung mga nagawa nila, di ba? Wala akong naririnig na pag press briefing, ipagmamalaki nila yung accomplishment nila. Instead, sinasagot yung mga reporter na nagtatanong patungkol po sa Duterte, pera, kaban ng bayan, kumusta na? Wala tayong naririnig mula po sa kanila. Eto, pakinggan po natin ang dating PACC na itinalaga ni former President Duterte. Ito, si Sir Greco Belica, mga kaubayan. Matapang na ang mga kurap ngayon. Eto, pakinggan po natin to. Yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Dati ang takot yung korap. Ngayon, ang matapang na yung korap. Dati takot ang... Tama talaga mga kaubayan. Kasi biruin mo yung Quadcom, di ba si Abante kasama yan. Ngayon si Abante maingay kay Magalong kasi si Mayor Magalong isinisiwalat itong mga corruption sa flood control. Galit si Abante sa nagsisiwalat ng mga korap. Diba? Ang mga korap ngayon ang matatapang. Tama talaga. Tama. Turugista. Noong isang buwan may pinatay ng PIDEA. At kung wala po tayong gobyerno na tatayo sa mga pinaglalabang ito, saan patatakbo ang tao? Ba't pa tayo nagtayo ng gobyerno? Ang Pangulong Duterte lang po sa kasaysayan ng bansa ang nagtayo ng institusyon o ng komisyon o ng opisina na lumaban sa gobyerno niya. Pag nagtayo kayo ng anti-corruption, anti-red tape office, ang hinahabol po niyan ay yung gobyerno mismo. Ngayon, yung gobyerno nangahabol sa tao. Ngayon po, kita niyo na ang diferensya. Nakita na po natin ang diferensya between them and former President Duterte, mga kababayan. Kaya naman pala. Diba? Anyway, wala tayong ngayon anti-corruption na something. Si Soto gustong gumawa ng ganyan, no? Pero sino pong mamamahala? Sila rin. Unbelievable, di ba? Hindi ka panipaniwala kung sila rin ang gagawa ng presidential anti-commission tapos tauhan din nila yung mag-iimbestiga. Lokohan yan, lokohan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Alam mo yung manloloko. Lawyer, sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos. Kasi minsan papansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Projects, or you knew about it pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir?
Nagulat po ako. Tama rin yung term, nakakasuka, nakakadiri. At lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Yun po talaga ang, that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another na police scandal. This is a mother of all scam. Natin ngayon kasi po itong si Congressman Chua nag-reply na dito kay hamon ni Isko Moreno. Okay? Nakita naman ni Isko Moreno doon yung mga kagamitan ni Representative Chua. Ngayon, yan mismo, papakita ko yung balita na yan kung paano po ang response ni Chua. Na sinabi ni Chua, ito raw si Isko Moreno. Mayor Isko, sabi ni Chua na bully ka raw. Bully ka raw. Isko, ano na yun ginagawa. Hindi man yung pagbubuli. Dapat sagutin mo yung tanong ni Mayor Isko. Tama ba na mag-demolish ka ng isang bagay na wala namang demolition permit kayo? Okay? Yan kasi ang mahirap sa inyo, sir. Gumagawa kayo ng bagay na wala kayong respeto, may tinatapakan kayong tao. Kahit mayor yan ng Maynila, ha? Pero wala kayong kahit man ng letter dyan na ito yung gagawin namin. Ngayon naman, ipapakita ko rin mamaya itong rest back rin ni Mayor Isko Moreno kay Representative Chua na sinabi niya mismo na liar o lawyer. Nag-respond si Mayor Isko na bully raw siya. Mamaya, So yan mga kababayan, no? Sino bang dapat nating paniwalaan? Si Isko Moreno or si Chua, mga kababayan? At yun nga, si Representative Valeriano, mga kababayan, nako, nakakasuka. Narinig nyo ba kanina? Nakakasuka. Ito nga, ulitin natin ito, mga karibyo natin, ha? Alam mo yung manloloko. Nakakasuka raw, lawyer, sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos. Kasi minsan papansin ko yung lawyer na congressman nagiging liar na. Kayo ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects? Or you knew about it pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Nagulat po ako. Tama nagulat? Rin yung term, nakakasuka, nakakadiri. At lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Yun po talaga ang, that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another na police scandal. Yan, another na police scandal, mga kababayan. So pag sinabi nating na police scandal, mga kababayan, malamang sa malamang ay may makulong po dito. Diba? Kasi nung scandal pong ni Napoles, yung pork barrel scam, 3 senador yata yung nakulong. Sana naman dito kahit kalahati po ng mga tunggrista ay makulong. Diba? Para naman malinis po ang House of Representatives. Diba? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video na to? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.